Today, pag-uusapan natin kung anong mas maganda. Kung kukuha ka ba ng kontraktor or kukuha ka ng pakyawan. So, i-discuss natin ano yung mga pros and cons, tsaka ano yung dapat tignan kapag nag-hire ka ng kontraktor at kung mag-hire ka naman ng pakyawan. So, pag-uusapan natin today. So, ang pakyawan ay kukuha ka ng grupo or small group na kung saan kausap mo yung foreman or yung leadman nila. For example, magpapapakyaw ka ng tiles or tiling works, ganun. May certain grupo na skilled para doon. Mag-hire ka lang talaga ng group of people na kung saan yung pinakakausap mo doon is yung pinaka-leadman or foreman. So, meron kayong negotiation na mangyayari. Bibigay sila ng days na kung saan matatapos nila to, tapos yung equivalent amount. Meron kayong magiging agreement. Pwedeng gumawa ng kasulatan or i-breakdown yung scope of work para doon. Meron yung advantages or pros and cons yung pagkuha ng pakyawan. Pag-usapan muna natin yung advantages kapag kukuha ka ng pakyawan. Pinakauna talagang magiging advantage nun is mas cheaper talaga siya compare sa kukuha ka ng contractor. Cheaper siya, at the same time, mabilis kasi kadalasan kasi niyan, ang goal talaga ng namamakyaw is bibilisan nila yung trabaho para makagawa na naman sila sa ibang task. So, hindi nila pinapatagal kasi kapag pinatagalan din nila yung leadman, for example, yun kasi yung usap doon, kung hinire niya yun para pasahuran, so kung papatagalin nila or babagalan yung work, yung leadman or yung foreman yung mahihirapan kasi syempre, siya yung magpapasahod doon. So yun yung pinakaunang advantage niya. Mas mabilis siya at saka cheaper compare talaga sa pagkukuha ka ng contractor. So isa sa maganda din kapag kumukuha din ng pakyawan is makakapili ka talaga ng expert sa certain work na yon. Example, ilalagay talaga ng leadman or foreman is tile settler talaga para sa tiling works. Tapos, sa pagpipintura naman, pintor talaga ang nilagay. Ang magiging disadvantage naman kapag kukuha ka ng pakyawan is, as an owner, kailangan mo talaga i-check yung quality of work. So, titignan mo kasi baka dahil minadali or bibilisan nila, baka hindi pulido yung pagkagawa. Titignan mo kung tama ba yung ginawa, maganda ba yung pagkagawa. So, ikaw mismo yung mag-check. Kung may idea ka naman sa ipapagawa, hindi yun magiging problema. At ikaw kasi mismo talaga yung kinukulit ng foreman or leadman. Example, sa mga materials na bibilhin, ikaw din yung bibili, tapos ikaw pang mag-check kung maayos ba ang pagkagawa. So may direct communication or ikaw mismo ang mamamahala, magmamanage throughout sa phase ng project. So kapag pakyawan talaga, ikaw yung magsiset ng deadline or timeline. For example, sasabihin mo sa pakyawan mo, eto, kaya nyo bang tapusin to in 10 days? Tapos sasabihin ng pakyaw, ay, hindi kaya, baka pwedeng 15 days. So, mag-negotiate kayo. Yung amount din or yung bayad din sa kanila is nakadepende sa scope of work or mga gagawin. So, ikaw talaga yung responsible throughout sa budgeting, sa timeline, sa quality control. Yung iba naman, hindi nila to nakikita as challenge or sakit ng ulo. Kasi nga, parang nag-i-enjoy sila sa ginagawa nila. Gusto nila kasi nga kontrolado nila kung kailan to ipapagawa yung next phase ng kanyang bahay. Example, hindi niya biglaang ipagawa. So, ang nangyayari, mas nagiging option nila or mas pinipili nila yung pakyawan kasi nga kontrolado nila yung timeline, kontrolado nila yung labas ng budget. Hindi siya yung tipong bigla ang malaking amount. At saka kontrolado niya. Alam niya na mas makakatipid talaga. Pero kapag ang na-hire mo naman na pakyawan is hindi maganda gumawa, mga palpak yung ginawa, yun, masakit talaga yun sa ulo. Siyempre, gagastos ka, tas wala ka pang idea sa ginagawa, tas nagpapakyaw ka. So, maganda kung may idea ka at very meticulous ka din at the same time, inaaral mo portion per portion ng mga pinapagawa. Hindi lang isang beses mo tong nagawa. I mean, meron ka ng experience na pinagawa mo to or meron kang guidance ng kakilala. For example, kung
pakyawan ka, pwede kang mag-hire ng engineer para siya ang tumingin para sa'yo, para less yung stress para sa'yo. So, meron kang tatanungan, ganyan, as consultant, pwede yan kapag kukuha ka ng pakyawan, kung yan yung option mo. Sa contractor naman tayo, yung contractor kasi kapag kinuha mo, siya na yung magmamanage from planning to execution hanggang sa matapos yung project. So, meron ka talagang point person na yun na yung kausap mo, sila din yung mag-check ng work para sa'yo. At the same time, ikaw din, mag-check mo. So, parang dalawa yung mag-check both sides. Sa'yo, as a owner, pwede kang mag-check. Tapos, dun naman sa contractor is meron talaga silang assigned na i-check yung quality ng trabaho or quality control. Sila talaga yung magmamanage throughout sa project. So, magkano yung kabuuan ng project, pag-uusapan nyo, tapos, yun, magpa-progress billing lang sila. So, meron lang kayong mga kasunduan sa paano yung progress billing, paano yung payment doon, versus sa accomplishment, syempre. Kaya maganda talaga kapag nagpapagawa ka, kahit contractor pa yan, ang kukunin mo is meron ka ding engineer or architect na sa side mo para siya yung mag-check kung talagang yung accomplishment na ginawa ng yung contractor is totoo or tama. For example, ang binil niya is 40%. So, i-check mo sa scope of work niya kung talagang nagawa yung mga works na yon. So, isa-isahin ng engineer or architect yung mga works or mga natapos para malaman kung talagang tama yung accomplishment na binigay. So, yun yung kagandahan doon. Para pag nag-bill sila sa'yo, hindi sila nag-overbill. Malalaman mo din na talagang hindi lumampas doon sa totoong accomplishment na ginawa. Kasi may mga nangyayari kasi na ang lalaki ng binibill, tapos yung accomplishment is hindi pa ganun kalaki. Kaya maigi talaga na sa side mo, kahit may contractor ka, meron kang taga-check para sa'yo. Lalo na kung, kunwari, hindi ka engineer or hindi ka bihasa or wala kang idea doon. Maganda talaga na merong second na or meron kang matatanungan, lalo na kung wala kang idea. Pero pag may idea ka sa process niyan, saka alam mo yung gagawin or paano i-check yung progress billing, mas maganda. So, ang magiging advantage kapag kumuha ka ng contractor is less yung sakit sa ulo kapag maayos naman kausap yung contractor mo. Kasi meron din namang mga instances na kahit kumuha ng contractor is sakit sa ulo pa rin kasi nga ang tagal bumili ng mga materyales, nakabill naman. So may experience kami niya na kumuha kami ng contractor tapos mataas mag-bill, nag-overbill. Yung mga pagdating ng materials or yung accomplishment is mas mababa pa. So yan, hindi pa rin talaga assurance na kapag kukuha ka ng contractor is hindi sasakit yung ulo mo. Tapos, isa pa sa disadvantage niya is mas mataas talaga yung babayaran mo compare sa pakyawan. Mas mahal talaga. Pero kung maayos naman talaga sila kausap at yung management team, yung execution ng work, yung workers, at saka quality ng work is maayos talaga at maganda talaga yung pagkagawa ng ipapagawa mong bahay or project or certain work, talagang less talaga yung magiging sakit ng ulo mo kasi nga meron nang nagmamanage para sa'yo throughout sa project. Pero, ang disadvantage talaga dun is yung cost nga. Tsaka yung dependent ka sa kanila kasi nga sila yung gumagawa, di ba? So mostly sa mga decision making is sa kanila manggagaling. Maliban na lang sa mga kulay or mga kailangan yung owner para tanungin kung anong magandang design. Throughout talaga sa project, sila talaga yung magmamando dun sa mga workers nila. So hindi siya katulad sa pakyawan na ikaw yung direct na kausap dun. Sa'yo, meron ka lang kausap na yung engineer ba or yung manager na nilagay doon or yung architect na nilagay doon. So, yun yung pros and cons kapag kukuha ka ng contractor. So, kapag napili mo is pakyawan dahil nga yung budget mo is hindi ganun kalaki. So, may mga i-consider ka kapag nakapag-decide ka na kukunin mo is pakyawan, kailangan mo i-consider yung mga to. Kasi, kunwari, na-way mo na talagang ipapagawa ko yung bahay namin, magpapakyaw na lang ako. So, ito yung dapat mo i-consider kapag magpapapakyaw ka. Una is alamin mo yung skill and experience. So, mayroon namang mga nire-refer So, titignan mo din yung work, kung maganda
maganda ba, pasado ba sa'yo. Titignan mo kung talagang maayos sila gumawa. So, i-consider mo yun kasi meron na yung mga track record na ginawa nila yung certain work tapos ang ganda ng result or resulta. So, yan. Isa yan sa titignan mo kapag mag-hire ka ng pakyawan. Pangalawa, titignan mo kung reliable ba sila, kung maaga ba silang pumapasok, wala bang absent, or parang makikita mo, oy, ayos tong pakyawan na to, talagang yung time in, time out nila, okay talaga. Yung parang present lagi at hindi naman panay absent. So, yan yun. Isa sa mga titignan mo yung paano sila pumasok at saka lumabas sa work, kung nililinis ba nila yung area after ng paggawa. Kasi dapat clean as you go, parang aayusin mo din kahit papano. Hindi naman todo linis, pero dapat yung mga kalat sa mga job area is dapat ayusin. Ganon, isa yun sa mga titignan mo kapag mag-hire ka ng pakyawan. Pangatlo is, kailangan mo tignan kung transparent sila sa cost. Talagang yung hindi nanloloko. So another is, titignan mo kung paano siya mag-coordinate, paano siya makipag-usap sa'yo na ito yung mga kailangan pabilhin. Yung tipong i-request na niya yung mga materyales para sa gagamitan niya kinabukasan. Yung tipong may advance ba, hindi yung kapag may gagawin na, dun pa lang niya i-request. Tapos, syempre, baka matagalan, di ba? Ayaw din naman ng pakyawan yun kasi nga, as I've said kanina, ayaw nila yung matagal yung work. Kapag tinagalan nila, yung kita nila mababawasan. So, panglima is titignan mo yung mga legal compliance ng mga pakyawan, kung hindi ba pinapasahuran niya lang ng mababa yung mga workers niya, kahit papano, makausap mo yung lead man nila na talagang nasa ayos din yung pagpapasahod. Tapos yung safety ng mga tao. Merong agreement. Talagang pinapasahod niya yung mga tao. Kasi minsan may mga nagpapagawa na hindi binabayaran yung mga workers. Alam ko may ganyan talaga kasi na-experience yan ng kakilala ko na sinasabing wala pa daw doon yung owner, ganun. May mga instances na ganyan, kaya medyo kawawa din minsan yung mga workers kapag yung nagpapasahod sa kanila is hindi sila papasahuran. So, isa din yan sa kailangan mong tignan kapag mag-hire ka ng pakyawan. So, kapag mag-hire ka ng contractor, syempre, di ba, titignan mo yung track record, yung mga workmanship. Di ba, kapag tumitingin tayo sa Facebook, eto, maganda ba to sila gumawa? Tignan nga natin yung mga bahay na natapos nila or yung nila, financial capabilities na kaya ba nilang i-sustain yung project? Hindi ba kapag natanggap lang yung DP tapos baka hindi gawin, di ba? Yung parang ganun. So, kailangan mo i-check yun, yung nila, yung kakayahan nila. Kahit medyo ma-delay yung pagbayad ng bill is tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Kaya nilang i-sustain or kaya nilang pasahuran yung mga workers nila. Isa din sa titignan mo sa pagkukuha ka ng contractor talaga is paano sila makipag-usap, yung communication nila sa'yo. Kung naramdaman mo na medyo matagal mag-respond or parang ang tagal kausap, mahirap kausap, yun, magdalawang isip ka na. Tsaka, kapag nag-hire ka ng contractor talaga is maganda talaga din magpa-quote ka sa iba pang contractor para ma-check mo kung yung binigay niya na presyo sa'yo is competitive ba. So, titignan mo yun. At least 3 contractor ang same mong ipa-quote yung mga items of works or yung mga gagawin. Tapos, titignan mo kung yung presyo na binigay ng napili mo contractor is lowest ba? Or kung hindi man lowest, alam mo na talagang quality sila maggawa or magtrabaho. Yung mabilis sila kausap kasi nga, na-mention ko nga sa inyo, kahit pa sa simula okay kausap yung contractor tapos sa bandang huli, medyo matagal na ang usad ng work. May mga instances talaga, kaya medyo mahirap talaga mag-recommend ng contractor kasi minsan, kahit maayos yung gawa niya sa ibang project, pagdating sa'yo, medyo tagilid, di ba? Kaya mahirap talaga mag-recommend kasi ako nga, na-try kong mag-recommend tapos hindi naging maganda yung result, which is nakakahiya din sa naging kausap mo. May mga nagtatanong kasi sa comment section kung may mare-refer ako na contractor. Meron akong kakilala. Maayos din gumawa. Kami sa work ko ngayon is contractor din. Pero mahirap talaga mag-recommend na ikaw mismo magbibigay ka ng recommendation. Tapos kapag nagkabulililyaso, baka ikaw pa ang sisihin. Yun. Kaya maganda
be responsible in choosing or pagpili ng contractor. So, alamin mo talaga yung track record, yung capabilities financially, tsaka mararamdaman mo yan kung mabigat ba sa loob mo or nararamdaman mong parang ang mahal naman ito, parang feeling ko hindi naman to worth it, ganon. So, magpa-quote ka para may comparison, tapos makipag-usap ka din ng iba para malaman mo na saan dito sa tatlo yung better or mas better sa kanila. Magpabid ka, ganun, pinakamaganda. Magpabid ka para ma-check mo talaga na or mapili mo talaga yung contractor na para sa'yo. Tsaka ipag-pray mo na maging smooth yung maging transaction. So, yun lang muna for today. Actually, marami pa sana akong sasabihin, pero gagawan ko na lang to ng another video para i-discuss natin in more detailed or iisa-isahin natin kapag kukuha ka ng contractor. So, yun lang muna for today and I hope may natutunan ka sa video na to. And huwag kalimutang mag-subscribe para isupport yung aking channel. Thank you nga pala sa lahat ng nag-subscribe na at sumusuporta at nagko-comment at nag-share. Thank you guys and see you again sa aking susunod na video. Bye!